Hi everyone! Umiiral na naman nga ang amihan kaya eto, lakad sakay na ulit tayo. Inaayos pala yung dito sa may banda sa may Agbalala. Tingnan nyo po. Kapag ganito nga po na malakas na ang dagat, dito naman po kami rumorumbo para makapasok sa school. Tingnan nyo naman po ang itsura ngayon. Di pa lang po kasi naaayos. Marami po masyadong mga bato. Marami din pong mga puti katulad po niyan. Lubog na po talaga. Delikado na nga rin pong daanan, kaya kailangan magdahan-dahan ng sobra. Kapag medyo alanganin nga po, bumababa na po ako para hindi po kami maaksidente. Yun nga lang, minsan talagang matigas din ang ulo ko. Nasira na nga po yung daan nung nakaraang mga naulanan. Nakabkab na po yung daan, kaya ganyan ang itsura niya. Tapos medyo delikado nga po dito kasi po kapag po may bandang palusong, bigla pong liliko. Tapos ito po yung unang ilog. Diyan po yung paglampas ng may Agbalala. Tumulay nga lang po ako doon sa malalaking bato dyan. Hindi na ako nagpa-video. Nakakahiya naman sa asawa ko. Meron nga po ulit ilog sa sunod po niyan, pero maliit lang. Sobrang sukal na nga. Minsan sumasabit-sabit pa kami dun sa mga damo sa gilid. May time pa nga po dyan. Naka-helmet din po kasi ako eh. Para din nga po safe. Naka-helmet nga ako, kaya lang hindi naman sa may mata o sa may visor umano yung sanga, sa may medyo liig. Siyempre, medyo nasaktan nga po ako, kaya medyo napaaray ako. Sabi naman po ng asawa ko, "Oh, ibababa mo kasi ang visor mo." Concern ba ito o galit na po talaga? Ganyan po ang itsura ng daan. Sobrang tataas po ng damo, ganun din po, sobrang bato. Tapos madami po talagang damo sa gilid niya, as in. Sobrang dami din po ng palusong at ahonin. Yung mga dati pong flat na dati napapaspasan po ng takbo, ngayon po talaga hindi po talaga kaya magpaspas. Palagay ko nga po bukas kaya naman sakit nga po ng binti nitong aking asawa na ito. Malamang sa malamang nga din po ay pati mga braso niyan. Naku, ako'y kinakabahan, baka biglang humingi rin ng pampamassage. Ay kung malapit nga lang po baga ako na lamang po ang magmamassage diyan. Mayroon nga din po mga palapa sa daan. Ayan po, dasto na po ang mga gulong ng motor. Talaga naman po, lubog na po. Ay kung dati po ay napapaspasan po yung mga parting gayan, ay ngayon po talagang hindi po kaya. Kung ikaw magpapaspas po talaga, hulog ang aabuti mo sa ibaba o sa tagiliran. Kung ikaw po ay mamasama-samain pa, ay talagang matutuod ka pa sa iyong babagsakan o kaya ikay bungi at bangas. Sabi ko kasi sa akin, wala nga daw pong bumabiyahe ng pasayrohan. Gawa nung nakaraan nga daw po ay meron nga po nagtaob. Ay talaga namang malma daw po ang bayarin. Ay siya, kung ako bagay na ipasama doon sa nagtaob na yun, kaya naman takot at hindi nga po maalam lumangoy eh. Ganito po ang sinasabi ko. Ayan nga po ipababa, tapos po ay biglang aangat uli. Ayan po mga gayaan, talagang kayo namang hirap tansyahin. Ay kung ako talagang nagmumotor na talaga abot ang simplang. Ay ako nga pong angkas laang ay abot na nga po ang baba at kaya naman talagang takot na din. Pero kung inyong titignan ay kailangang baba naman ay pero pag sa personal ay awang ko baga sa motor na iyan. Tapos ay husay na po sana ang aking pag-angkas, abanay kumalso din sa may bato. Ay di ba? Tingnan niyo po ang daan ay pag ikay may makakasalubong na ahas ay kakagating ka na lamang at hindi mo makikita masyado at gawa ng madamo nga po. At yan, diyan na nga po sa paangat na yata na kami ay yan po sa baba niyan, kami ay nagsimplang na. Di naman pala kami nagsimplang, natumba lang. Ay gutom na ho talaga ang asawa ko. Sakit na sakit ho talaga ng braso na yan pagkatapos po ng aming pagkakatumba na yun Gawa ng kapag hubaga ako yung napapababa niyan at talagang hindi ko kaya, talagang nababa na rin nga ako. Ay diyan sa isang na yan, ahonin, ako nga po ay nagpilit. Kakoy kaya yan. Aroy, hindi pala abot ng aking asawa dun sa kabila naman din. Ay di hindi na balance. Ayun, ay di laglag sa kanal. Magaling na lang doon sa kanal na nilaglagan ka po ay walang tuod. Ay di masakit lang ang aking kamay ay hindi makapiga ng labahin. Hindi rin makapwersa. Kaya naman tagal nga ho ng biyahe namin na yan halos kami 2 oras mahigit. At yan po kami nasa may Amatang na akala ko may aayos na. Yung dati pong patag na aming pinapadaos-dusan lang pababa ng motor. Ay siya aroy talaga naman pong kaiba na ang lagay. Tingnan nyo naman po talaga namang dukal na. Ang aking asawa nga diyan sabi, "Hay nako." Sabi ho talaga sa ibang mga parte po talaga aakayin na katulad nga po niyan. Tapos ako nga po itudula ang video. Sabi naman po sa akin, "Abay alalay Aroy ay di nag-alalay na nga din po ako at baka ako'y bigyan na rin laang na ring iwanan din at masama na ang tingin sa akin Sabi ikay ayos na daw, kaya na daw ikang daanan, aroy.
Kaya namang ganda nga po ay dastong-dasto naman po ang gulong Diyan po ayan ay tumingin sa likod at sabi niya sa akin paano kaya ako diyan mamaya pabalik? Yan nga din po ay bumalik din at may beauty pa nga po yan. Sana all na lang po talaga. Maisegway ko nga po ng kaunti. Ako ga po ay medyo nai-stress na din doon sa mga nagatanong kung ba't gaho kami ay kung may anak na ga, kung nakabuo na ga, hindi pa nga po Parang naman pong makakabuo nga ay naandini ako tapos ay siya inaan doon sa kabilang dulo naman. Paano ga po yan? Tapos pag naman po nagpapanag po ay mga pagod din. Wala din po talaga at talaga po kami meron ding talagang sinasariling problema pa. Ay balik na po tayo din sa ating pinag-uusapan din tungkol sa daan na ere. Dati po aring daan na ere ay nakukuha lang po are ng mga 1 oras mahigit, ganyan po. Ay ngayon po ay nung aming biyahihin ngayon, talaga naman po, tagal. Mga 3 oras po yata yan. Ang akin nga pong binti, kakababa ko ay talagang masakit na, pati po mga tuhod-tuhod ko Ay wala naman po tayong magagawa, choice ko yan. Basta ako'y napapaawa diyan talagang pag natigil po ay nakasubsob na doon sa may unahan ng motor. Ako may iniisip ko ba't nagkakaganiri nga po pala hindi pa kumain. Akala yata ganun pa rin sa dati ang daan. Tapos doon nga po sa may Amatang, lampas na po yata kami diyan sa may Amatang aba kami po ay nagpakarumbo-rumbo pa doon sa may damuhan. Ginawa pa po akong tagahawi niyan. Siyempre ay sino pa pong maghahawi noon baga. Ay rin po ang aking sinasabi sa inyo, yaan po ang sumasabit-sabit talaga. May sumabit pa nga po doon sa may ilalim ng motor. At mamaya-maya ako pa po yan tatanggalin at talagang ang aking asawa ay nagmamadali na talagang gutom na nga din po. Yan for the akay na po ulit. Dini po talaga ako nag-alalay na talaga naman pong kaiba na ang daan. Papunta na po yan. Malapit na po kami niyan talagang nagkaiba pa ang daan. Kala ko may ayos na husay na Ari po yung dun sa may Amatang. Ganyan po ang itsura. Dati pa rin po ang daan. Siyempre yan po ay nadadaan-daan ng mga tao diyan. Kaya po gayaan, malinis po. May tubig na nga rin po din sa mga palayan din. Kaya po din mga basa-basa na rin po yung mga pagitan. Po. Pero dyan, for the go pa din po tayo. Tapos meron po dyan 2 ilog. Ito po yung isang ilog. Inapag-isipan ko nga po diyan kung ako dadaan din sa may tulay po baga din na improvise. Yung nga pong katawan ng niyog ay inihiga po. Tapos yun po ang ginawa pong daan. Humakit pa nga po ako diyan. Kaya nga lang po napansin ko sa bandang gitna nga po ay sira naman po yung hawakan. Hindi ka naman po maaabot. Ay bumalik na din po ako at malamang po ang aking asawa masama ng tingin. Hindi ko lang makita. Baka nga po wala nang mata sa sobrang singkit na. Sa ilalim naman po noon may sasalo po sa akin. Yung nga ay kalabaw. Nakakaawa din naman sa may-ari. Mababalda pa ang kalabaw. Tapos hala, ayan na po. Go na po ulit. At yun nga po pala, mayroon pong maliit-liit na ilog. Ayan po. Kaya po ako bumaba na po uli. Ala, sagasa na po. Basa kong basa. At malapit na nga rin lang naman po ay di hayain na po at magpalit na lang po doon pagkarating. Po, aroy kaya naman sama pa rin po pala din ng daan. Pagkalampas nga po namin doon ay di naman po kami napasagasa. Aroy, natakpan na po talaga ang daan. Wala na pong makita. Ayan po ang itsura naman din sa kadugtong. Ayan po. Mabato nga po din Tapos ayan po ang aking nakita. Tingnan nyo po. Ay, akala ko ngayon wala na ang ulo. Yung pala nakasubsob na. Pagod na, kawawa naman Kung kami nga po ay matagal nyo nang kilala, inyo pong papansin na kami hindi po nagpapalit ng motor ay talaga kung hindi pa. Wala pa nga rin ho kaming pambili at saka ho yan pong motor na yan ay talagang sagasa naman po yan kahit saan po dalhin ay ayos. Ngayon nga lang po medyo kami nahirapan talaga. Ay mga daan naman po yung mga gayaan. Mas maaluan pa po din ang daan papuntang puerto Ay para ho kami baga pong nagpunta ng puerto, nakabalik din. Gayon po ang pakiramdam. Pumunta po uli. Parang 3 beses na bumiyahe ng puerto ang datingan Ay sa mga punto naman pong ari ay iisang bundok na lang. Ayan po isang bundok na lang naman kami na andoon na sa amin pupuntahan. Yun nga lang, abay, ari naman pong daan na ari naman putik. Ay tingnan nyo naman po kung dun po sa nakaraan ay medyo basa-basa. Ay dini po ay talagang basang-basa. Ay umikot pa nga po ako diyan sa may kabila ng aking mabidyohan. Ako naman po ay muntik na diyang malubog. At kinaman lambot po pala ng aking tinutungtungan diyan. Yung gapong bundok ay nagkakatas. Gayong gapo ang lagay. Abot naman po ang aking sabi diyan na iiwanan na natin ang motor. Ihabilin na lang diyan. Ang aking asawa na may kaya pa yan. Dire-diretso lang siya. Para baga pong walang naririnig naman itong tao na ito
Palagay ko nga po pag nakita pa rin ng aming mga nanay at tatay, kaya namang mapapagalitan pa kami sa aming pinaggagawang ere. Tapos hayaan nga po, ako na po nahihiya ng sumakay ng mga bandang dulo na yaan, yung gapong kakaunti na laang. Sabi ko po, sana ako po maglalakad na laang. Sabi naman sa akin ng aking asawa, ay kung kaya ng kakaunti na, ay sumakay na. Ere po ay dun sa mismong malapit na po sa aming school. Ayan po, pagbaba po niyan ay di aangat na lang po ng kaunti at dun na po ang aming destinasyon. Talagang alain kayo namang hirap pa din ang daan. Tapos haya na nga po. Nagpahinga nga lang po yan at umalis din po yan. Salamat sa paghatid.